So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video and for today's content, phone comparison tayo. Oppo A3X versus the Tecno Spark Go 2. Ano kaya ang pinaka-perfect na bilhin ngayong sale? Tara! Check natin. Ayan mga ka-J-Vlog, for today's video, ayan, i-full review na natin at bibigay ko na yung final verdict ko dito sa Xiaomi Redmi 15 5G. So ito ay isa sa pinakamura na 5G smartphone na pwede nyo ma-purchase ngayong 2025. At ano nga po na ba ang suggested retail price niyan? So when it comes sa SRP ng Xiaomi Redmi 15 5G, meron po itong SRP na 8,000 pesos for the 4GB 128. Pero again, magandang balita, dito sa ating view products, pag clinic nyo itong view products natin, makukuha nyo lang na mura at bagsak presyo itong Xiaomi Redmi 15 5G. Usually, pwede siya makuha ng up to 6,000 to 7,000 pesos. Depende po sa voucher na makukuha nyo. So, sobrang mura lang netong device na to sa online. Kaya ano pang hinintay nyo mga J-Vlog, hanggang mura, hanggang bagsak presyo pa. Lalo-lalo na malapit na ang 11/11 sale, dito tayo bibili sa ating view product. So again, meron pong special voucher na naghihintay sa inyo, up to 1,000 pesos off ang pwede nyo makuwang voucher pag bumili kayo sa ating link. So syempre dito sa ating video, titingnan natin kung maganda nga ba, kung sulit nga ba ang Xiaomi Redmi 15 5G. And mga ka-J-Vlog, next is gusto ko ibigay sa inyo yung magandang features na itong Xiaomi Redmi 15 5G at kung bakit sulit siya or kung bakit maganda siyang i-purchase ngayon 2025. Number 1 sa display. Biruin mo for a 5G smartphone, napakalaki po ng display na itong smartphone na to. 6.9 inches display na itong smartphone na to. Tingnan nyo naman, napakalaki. And again, napakaganda ng aspect ratio nito kasi hindi po siya pahaba, palapad po siya. So parang binabalik ni Xiaomi kung ano ang aspect ratio nung 2018. Kasi before, nung meron pa mga bezel, yung meron pa mga home button, palaparan sila ng smartphone eh. Nung nawala, naging notch, naging full screen, pahaba na sila. Pero dito sa 15 5G, when it comes sa aspect ratio, nagustuhan ko mga ka-J-Vlog, mas better manood, mas better din maglaro, mas comfortable tayo dito sa smartphone na to. When it comes sa kanyang needs of brightness, okay din naman, nasa average level, hindi siya ganun, hindi siya too bright, hindi naman too low. Nasa mid lang yung brightness level ng Xiaomi Redmi 15 5G. Ang maganda rin dito sa device na to, when it comes sa kanyang display, is naka 144Hz refresh rate na po itong smartphone na to. So, kumbaga, naka future-proof ng refresh rate niya for, kumbaga sa mga games in the near future updates, di ba? So, when it comes sa operating system ng Xiaomi Redmi 15 5G, nakaran po to ng Android 15 with HyperOS 2. Again, yung pinaka-nireklamo ko sa mga Xiaomi devices, ang dami pong bloatware. So, when it comes sa bloatware neto, meron ako nakikita na pwede naman daw i-disable yan, blah, 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 sa file manager, pwede na daw ano. Again, hindi mo kailangan i-disable yan. Dapat talaga totally wala yan. File manager po yan. Kumbaga, it's a primary tool ng smartphone mo na hindi kailangan ng ads. So, I don't know kung bakit nilalagyan ng ads ng Xiaomi ang file manager nila at it's too hassle yan, di ba? Biruin mo, nagtatransfer ka ng file, may makikita kang ads. Medyo, I don't know, kung magugulat na iba, ay bakit may malware na ako, ganyan-ganyan. Kasi usually, pag malware, ganyan. Hindi po. Bloatware lang talaga ng Xiaomi yan na hopefully, ma-fix yan ng HyperOS 3. I don't know. Sana. Diba? Kasi dati, nung MIUI pa naman before, walang ganong bloatware naman ng mga Xiaomi devices. I don't know kung bakit sa HyperOS, ang dami. Pero again, when it comes sa user interface, the design of the software, okay naman, user-friendly. Maganda rin naman yung kanyang UI, kumbaga. So next, when it comes sa chipset. So sa mga consumers na naghahanap ng Snapdragon na 5G sa murang halaga, eto na po, ang sagot nyo dyan, the Xiaomi Redmi 15 5G. So nakapaglaro na ako ng few games. Yes, it can handle naman ng mga modern games today. Pero when it comes sa RAM kasi neto, mababa. 4GB lang po ang RAM neto. Siyempre, mako-compromise yung gaming experience no dito sa smartphone na to sa kanya mababang RAM. Pero so far, when it comes sa ating game test naman dito sa Xiaomi Redmi 15 5G, it can handle din naman. Pero when it comes sa heavy games, doon tayo medyo nagiging parang nahihirapan siya ng konti. It can run, it can ano naman din,
manage yung graphics na sineset natin. Pero pinaka the best talaga pag maglalaro kayo ng heavy games dito, set nyo na lang sa pinakamababang setting. Next, na nagustuhan ko dito mga J-Vlog, the battery. Ang laki. 7,000 mAh na removable battery. So ito ay parang battery capacity na ng tablet before na nasa smartphone na. Yes, mararamdaman nyo yung pagkabigat ng 15 5G. And when it comes sa thickness, medyo thick siya. Ayan. Compare sa mga ibang brands na nasa 6K, manipis. Ito po, mararamdaman nyo yung bigat niya. Like the Poco M7. Ganun talaga sila. Pero when it comes sa battery performance, napaka-solid, matagal din malolobat ang Xiaomi Redmi 15 5G. Napakalaki ng kanyang battery capacity, biruin mo 7,000 mAh na removable battery. The best din ang kanyang charging rate kasi minimum na yan for its price, 33-watt fast charging rate. So, few hours, siguro mga 1 hour and 30 minutes, full charge na itong 15 5G nyo gamit ang 33-watt fast charging na included din, of course, sa box na itong smartphone na to. So, very convenient. Magandang i-recommend to sa mga motor taxi riders natin na naghahanap ng makunat na battery. Siyempre, ang smartphone ngayon is, ano na yan, kumbaga, basic, ano na natin yan, basic need na natin yan. Kasi ginagamit natin for work, for business, for school. Siyempre, iba, mga bata, pang lalaro nila. Pero, yun nga, kung focus mo ay pang-trabaho, maganda po i-recommend dahil nga makunat ang kanyang battery capacity. At ang pinaka-last sa design, when it comes sa design nitong smartphone na to is meron siyang, when it comes sa, is color-wise maganda. Aesthetic, pwede na rin. Minty yung kanyang color. So, yung design is very minimalist, pero yung color very eye-catching naman. So yun mga ka-J-Vlog, hopefully nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayong bumili ng Xiaomi Redmi 15 5G ngayong sale. At dito lang kayo bibili sa ating View Products, mura at bagsak presyo lang dyan, etong smartphone. So ito, explore natin yung design at build quality na itong Xiaomi Redmi 15 5G. Ayan siya. So meron siyang dual rear camera setup dito at meron tayo ditong parang design lang siya. Pero malayuan, meron siyang triple rear camera system. Ayan, matte finish overall siya. Pero ito yung maganda dito, tignan nyo naman yung design niya. Ayan, di ba? Pag tinitiltit yung ganyan. Redmi 15 5G. So, again, hindi po siya slim na smartphone. Makikita nyo yung pagka-thick niya at yung pagkabigat. Dahil, of course, 7,000 mAh battery capacity itong device na to. So, magandang design niya overall, lalo na yung effect. Pero pag nilagay niya na tong protector niya, ayan na, wala na. Diba? Pero maganda rin yung jelly case na kasama niya. Hindi na siya yung parang cheap lang na jelly case like this. Diba? Para sa mga Xiaomi ganyan na. Tapos dito sa gilid, sa right side, nandito yung ating power buttons, dash fingerprint scanner. Tapos yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone is yung IR blaster. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman is microphone, Type-C port at speaker grills. At sa bibili ng Xiaomi Redmi 15 5G, good news, meron na siyang pre-installed na screen protector out of the box. Ayan, no. At yun, sa screen, napakalaki, 6.9 inches display. Itong si Xiaomi Redmi 15 5G.
Diba? Napakalaki ng display and I think nasa 144 Hz refresh rate na rin itong device. So and let's explore yung camera app nitong Xiaomi Redmi 15 5G. So nandito tayo sa photo mode niya. Ayan, meron tayong video. So meron siyang 2x zoom na hanggang 6x digital zoom tayo. Meron siyang Ultra HD mode. Sa photo naman, meron tayong mga settings ito like aspect ratio, timer, and settings. Portrait mode for background blur at meron siyang night mode for low light shot of course and time lapse. So yung video niya, ang pinamax na video niya is 1080p at 30 fps. Sa front facing camera same din. Full HD 1080p at 30 fps. Meron tayong wala siyang Ultra HD for front facing camera. Pero sa photo mode, syempre pinaka-importante dito is yung beautification. Meron tayong portrait mode for background blur. Night mode din for low light shot sa front-facing camera. So yun lang mga J-Vlog ang camera app ng Xiaomi Redmi 15 5G. Very, very simple lang. So next is biometrics test tayo. First is yung kanyang fingerprint scanner. Start tayo. Ayan. So, pagdating sa fingerprint scanner, fast and accurate naman. Next is face unlock. Ayan, pagdating sa face unlock, fast and accurate. So, yun mga J-Vlog, the main question, Lods, sulit ba ang Xiaomi Redmi 15 5G? Definitely, the quick answer dyan is yes. Biruin mo 6,000 to 7,000 pesos, possible price. Pwede nyo makuha to sa online. Again, sa online ha. Kasi SRP talaga kayo sa mall. So, yun nga sa online, pwede nyo siya, biruin mo 5G na, brand new, bagong labas, nakapag-offer ng Xiaomi ng ganito sa entry-level segment. So, kumbaga, sa mga consumers na naghanap ng future-proof device, maganda na po i-consider to. Pero ito marami pa rin nagke-question or marami pa rin naging skeptical sa 5G. Again, mga J-Vlog, when it comes sa 5G, connectivity, wag na wag nyong sisisihin yung mismong smartphone. Always look first yung network nyo, kung support ba ang 5G connectivity. Dito sa province, more dominant pa rin dito sa amin, if I think, is 4G, dito sa Zambales. Pero may mga around area rin naman tayo dito na, ayan naka-LTE ako. So, more dominant pa rin dito is LTE or 4G LTE sa mga provinces. Kaya, no worries, when it comes sa 4G, hindi po basta-basta ma-face out yan. Mabilis pa rin ang 4G connectivity. Pero sa Metro Manila, dominant na talaga ang 5G. Parang most lahat ng area doon naka 5G na. Pero dito sa province or kaya mga consumers natin na sa provinces, mas better yung 4G. Kasi kung merong scenario na gumamit ako ng 5G dito, ang bagal. Kaya nag-switch ako sa 4G LTE, ayun, gumanda yung ating connection. So, yes, okay siya i-purchase kasi future-proof yung connectivity nyo kung gagamitin nyo sa, kumbaga ang target nyo sa smartphone is longevity. Maganda po i-consider itong smartphone na to. Pero, meron lang ang hatak dito ng isa na RAM. 4 GB lang ang RAM nito. Sa mga, Lods, ano ba, sulit ba yun? 4 GB of RAM? Syempre, for gaming is a big no-no yan. 4 GB of RAM. Pero, for casual things, it can handle din naman mga ka-J-Vlog. So again, yun, kung gusto nyo makakuha ng murang 5G, meron naman. Pero, ang deal breaker nyo lang dito is yung RAM talaga. So kung interested kayo dito sa Xiaomi Redmi 15 5G, click nyo na to sa ating view products. Napakamura at bagsak presyo lang to sa ating link. At meron pong special voucher na naghihintay para sa inyo.